Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutan natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita. So ayun, welcome back again sa ating YouTube channel mga kadabarkads. And for today's video nga, pag-uusapan natin ay tungkol po sa mga pangyayari sa loob at sa labas ng Itbulaga. So unang arangkada po ng Itbulaga, pinainit po ni Sherina, isang international singer ata ito mga kadabarkads, ang special guest ng Itbulaga kanina, no? So nag-perform po si Sherina sa live ng Itbulaga and nag-promote na rin po siya sa kanyang mga concert. Ngayong Wednesday meron 8 PM yan sa Asbury, Makati. Meron din po February 13, 4 to 6 PM, Gateway Mall, Quezon City. Friday, February 14, 5 to 6 PM, meron din siyang concert, Luneta Park naman, Manila. So, supportahan natin itong si Sherina. Samantalang, since birthday nga po ni Mayor Jose Manalo, wala po siya ngayon sa Itbulaga. Alam naman natin kung bakit wala. Kundi kasama niya po, syempre yung family niya, nag-celebrate sila, nag-vacation sila possible. And eto nga po, nakatanggap po siya mga kadabarkads. Siguro ito po ay advance gift. Eto po nga cake ni Mayor Jose Manalo. Ayan po na kung saan ang daming mukha dito ni Mayor Jose Manalo. Nakatusok doon sa top po ng cake. And nakita ko din po mga kadabarkads, itong post ng isang dabarkads natin na gumawa po ng portrait ni Mayor Jose Manalo. Ayan po belated dahil i-advance na yung birthday niya kahapon. Ayan ang ganda po ng pagkakagawa ni Didi sa portrait ni Mayor Jose Manalo. Sana mapansin ito ni Jose Manalo and personal mong maibigay itong napakagandang portrait mo. Since wala nga po si Jose Manalo sa sugod bahay or sugod barangay, si Miles and si Raisa May at si Wally Viola po ang nasa sugod bahay ngayon. Kahit ngayong araw lamang po wala si Mayor Jose Manalo, medyo nakakamiss agad. Hindi po ba yung kakwelahan po ni Jose Manalo, na-miss agad yan ng ating mga kadabarkads. At kanina nga po pala mga kadabarkads, inanunsyo po ng Itbulaga itong grand finals ng magkapares. So malapit na po pala ang grand finals na to. Parang sa 14 or 15 ata, itatapat nila ito sa Valentine's Day. Kaya naman, abangan po natin yan mga kadabarkads. Samantalang si Atasha Mulak ay mukhang may ilalabas po na new single. And naka-IG story po ito sa kanyang Instagram kanina. So ilalabas ay February 14, 2025. Abangan natin yan. Samantalang, pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa balita kay Tito Sotto. Kamusta na kaya siya? Meron kasi tayong nakitang article tungkol sa kanya. Sabi dito, Lawag City, Ilocos Norte, binibigyang diin po ni dating Senate President Tito Sotto, opisyal ng Nationalist People Coalition, NPC, ang pangako po ng partido na suportahan daw ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa isang press conference ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Sumali ang aming partido daw, ang NPC, sa alyansa dahil nais naming suportahan ang mga programa ng Pangulo. Yan po ang naging pahayag ni Tito Sotto. Nilinaw rin po ni Sotto ang mga alituntunin sa impeachment sa Vice Presidente. Tinalakay ni Sotto ang mga legal na komplikasyon hinggil sa posibleng impeachment proceeding para sa Vice Presidente na binanggit ang mga magkakasalungat na alituntunin sa loob ng Senado at mga pamamaraan po ng impeachment trial. Sabi po ni Tito Sotto, ang mga alituntunin sa pamamaraan ng impeachment trials ay nagsasaad na ang sesyon ay magpapatuloy hanggang sa mailabas ang pinal na hatol. Yan po ang pagpapaliwanag ni Tito Sotto. Gayunpaman daw, ang mga alituntunin ng Senado ay nagpapakita na ang lahat ng mga usapin at proseso ay magtatapos sa pag-expire ng isang kongreso, pero ito ay isang tunay na justiciable na issue sa mga korte. Baka sayang lang kung ma-invalid ang mga korte ng mga
mga korte ang mga resulta. Yan po ang babala niya. Binibigyang diin niya ang kahalagahan daw ng pagiging walang kinikilingan. Sinabing rules-based ang thinking ko dyan. Laging obserbahan ang pagiging walang kinikilingan pagdating sa mga bagay ng Senado. Sa pagsusuri naman daw sa budget at rekomendasyon, ay binibigyang diin ng dating Senate President ng critical na papel ng oversight ng Senado, particular sa budget. Ang oversight daw po mga Kadaver Kids ay hindi lamang daw sumasaklaw sa budget na aming isinulat at ipinasa, lalo na para daw sa edukasyon, kundi pinapayagan din kaming magrekomenda ng mga pagbabago sa Pangulo para sa 2025 National Expenditure Program. Ipaniwanag niya ang pinakamahalagang batas ay ang budget. Kaugnay nito ay ibinida ni Soto ang kanyang mga nagawa bilang serbisyo publiko. Marami na kaming nagawa, marami pa kaming magagawa, sulit naman yung boto niya sa akin. Never late, never absent kahit nung pandemic, 100% during the crisis. So yan po yung mga naging pahayag sa press conference nitong si Tito Soto. Samantalang speaking of Tito Soto, ito nga po at nakita natin ang ilang mga picture niya. Nakasama niya po itong idinidiin at alleged na producer ng pelikula na Pepsi Paloma. So kung ito po ang producer ng Pepsi Paloma, mga Kadaver Gods, hindi maging close dito si Tito Soto. Katulad na lamang po ng mga picture na nakita natin na magkasama po sila, magkatabi po sila sa upuan. Ayan o, very close. Kaya naman sabi po nung nagpasa sa akin na Kadaver Gods, ano kaya ang pakiramdam dito ni Direk Daryl Yap na yung friend niya ay close na close kay Tito Soto. So syempre isang malaking sampal yun mga Kadaver Gods, 'di ba? Dahil napakaganda po ng relationship ni Tito Sen at kay Ma'am Amy Marcos. Kasi imagine yung friend niya at si Tito Sen na kinakalaban niya, mga Soto, nagsanib puwersa para sa layunin po ng ating bansa. So ano kaya ang pakiramdam nitong si Direk sa nakita po niyang mga picture at video na nangganap po ata kahapon ito. And speaking of Pepsi Paloma movie, ano na kaya yung balita doon? Ilang araw na kasi mga Kadaver Gods na nananahimik ang tungkol sa usaping ito. Merong mga nagsasabi na di umano ay nabenta na daw nitong si Direk sa ibang bansa ang naturang pelikula. Pero ito ay mga usap-usapan lamang. Hindi pa naman ito pinal dahil nakatenga po yung pelikula niya. At kung hindi niya ito ibebenta at ipapalabas, syempre, paano naman yung perang inilabas? Yung perang iproduce ng naturang pelikula, 'di ba? So malaking lugi ito mga Kadaver Gods. Kaya possible nga na naibenta na ito or binebenta na, nakikipag-ugnayan sila sa ibang bansa para ito ay maipalabas para sa ganoon makuha naman nila yung konting pera, 'di ba? Kahit nasabihin na lugi, at least merong bumalik kahit papaano. So ito ay take lamang mga Kadaver Gods ng ilang netizen. So ano kaya ang nangyari sa pelikula nitong si Daryl Yap? Yan po ang antabayanan natin. So hanggang dito na lamang po ang update natin. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta and don't forget to like, share, comment, and subscribe.